Magandang umaga po sa ating lahat. Pinapaabot po ng Field of Grace Reformed Church ang aming pong buong pagbati sa inyo lahat, ating mga kapatid dito po sa Zion Covenant Reformed Church. Hindi lang po sa mga communicant members, kundi maging sa ating po mga panauhin at inquirers o patuloy po nagsasaliksik upang maunawaan sa biyaya ng Diyos ano po ang Reformed Faith, Piety, and Practice according to the Word of God, centered upon our Lord and Savior, Jesus Christ. I have the privilege to deliver to you this sermon mula po sa Hebrews 12 verses 4 to 11, which is entitled, I seek the bliss thy wounds impart. I seek the bliss thy wounds impart. Bago po tumungo doon, gusto ko lang po ipabatid sa inyo na unfortunately hindi ko po kasama aking may bahay at si Oli. Gawa po ng last Monday ay nagsimula po siya magkaroon ng fever or flu. At kami po inanalangin ng lubos dahil we were actually anxious na perhaps it will be here we go again. Dahil po nung nakarang August I was scheduled to preach here and administer the sacrament of the Lord's Supper. Pero ako po ay nagkasakit din po nung August. Kaya po, paumanin po nung nakarang August. And salamat po sa inyong pangunawa at panalangin at sa biyaya ng Panginoon. Narito po tayo upang sama-samang pagbulay-bulayan ang kapahayagan ng salita ng ating Diyos. Niyanya ko po kayo na muling tingnan ang nilalaman po ng Hebrews chapter 12 verses 4 to 11. At ang dalangin ko po mga minamahal na ating mga kapatid, na nawa tanggapin po natin ng buong puso ang maliwanag na pangungusap ng Panginoon para sa ating lahat ayon sa Kanyang salita, alang-alang sa dakilang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Alam niyo mga minamahal, pagdating po sa usapin ng discipline, isa po ito sa marahil isa sa pinakamasalimuot na usapin sa church. Everything is a reason for rejoicing, for fellowship. But when we talk about discipline, now here comes the full revelation of who we really are within, not just without. Kaya naman, ang dalangin ko po mga kapatid, by the grace of God, we may look to Christ Jesus as the assurance that the Heavenly Father lovingly disciplines us in order that we may continue to faithfully endure until we receive fully our glorious inheritance as children of the Most High God. Once again, by the grace of God, we may look to Jesus Christ Himself as the assurance that the Heavenly Father lovingly disciplines us in order that we may continue to faithfully endure until we receive fully our glorious inheritance as children of the Most High God. Sa Tagalog mga minamahal, dahil sa biyaya ng Diyos para sa atin, maaari tayong tumingin kay Kristo Jesus na siyang katibayan o katunayan o katiyakan ng ating Diyos Ama ay buong pagmamahal na tayo ay tinutuwid, dinidisiplina, itinatama. Nang sa gayon, tayo ay magpatuloy sa pagpapagal o pagtitiis hanggang sa tanggapin natin ng buong buo yung maluwalhating kaloob ng Diyos para sa atin bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga dito sa Hebrews chapter 12 verses 4 to 11, mapapalaran tayo mga minamahal sa ating po mga communicant members sa ating respective local churches na ito po ay malinaw na itinuturo sa atin bago po tayo maging kaanib sa isang iglesia lokal such as a Reformed Church. Ngunit sa ating mga panauhin, dalangin po natin na kung hindi man ito a reminder sa inyo, kundi even if it's for the very first time that you will hear this truth expounded from the very Word of God, it will bring a fresh sense of assurance and peace and rest in your hearts, knowing that what God does for us, even if it seems painful, it is by His love and for an intended purpose, which is for His glory and for our good. Kaya naman, I pray to bring to you itong dalawang bagay, mga kapatid, na nawa maunawaan natin
at tumimo sa ating mga puso't isipan sa Panginoon naman ng Espiritu. Una mga kapatid, sa verses 4 to 8, pinag-usapan po yung discipline ng Diyos para sa atin, ng mga mananampalataya o kanyang mga anak. It is from our good Father. This discipline the Scripture speaks of is a discipline which is from our good Father. Again, first, so verses 4 to 8, this discipline is from our good Father. Hence, this discipline is that which vindicates our status. Pinatutunayan kung sino ba talaga tayo sa harap ng Diyos, at ito yung nag-vivify sa ating mga spirit, nagpapalakas sa ating buhay espiritual upang tayo magpatuloy sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. So una, from our good Father, verses 4 to 8. Second and last, so verses 9 to 11, this discipline which is from our good Father is the discipline which is for our further good. Not only that it is from our good Father, but it is intended for our further good. So this is that discipline that not only vindicates our status or vivifies our spirit, it is also that discipline that comes from the Lord which yearns for holiness and surely yields a harvest of righteousness for us. Simulan po natin mga kapatid, balikan yung verse 4 para po sa ating first point. From our good Father. Sabi ko nga itong pagtutuwid ng Diyos ay mula sa ating mabuting Ama. At ito'y ginagamit ng Panginoon upang lalo pang pagtibayin sa ating mga puso't isipan, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa ating mga kapatiran na kapwa kabahagi sa katawan ni Kristo Jesus. Kapwa pawang mga tagatanggap ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Anong ginagawa ng Panginoon? Pinagtitibay kung sino talaga tayo sa kanyang harapan, sa kanyang mata. At kinakasangkapan ng Panginoon para tayo ay lalo pang mapatatag sa ating buhay espiritual. Dahil alam natin ang buhay mananampalataya is not sitting on clouds, kundi a life of pilgrimage, life as exiles or sojourners in this fallen world. Yan, tingnan natin mga kapatid sa verse 4. Sinusundan po ng verse 4 yung malinaw na context dito sa Hebrews chapter 12 kung saan after that long chapter in Hebrews 11, diniscuss sa atin ano ang ibig sabihin ng faith at ano yung mga halimbawa na ito na ipinakita sa Scripture. Hindi lamang yung mga pinangalanan sa Bible, kundi yung mga hindi na pangalanan. But they endured until the end for the sake of Christ, for the sake of His gospel, for the sake of His church, for the sake of the faith, by the grace of our faithful Father in heaven. Kaya, dun sa Hebrews chapter 11, pagkatapos ituro ng writer ng Epistle to the Hebrews sa recipient ng letter na ito na ito yung mga nangyari in the past na alam ninyo recorded in the Scriptures. But mind you, meron ding mga hindi nakarecord sa Scriptures, and yet they were proven and found faithful by the grace of God, enduring until the end because of the faith that God has given unto them. Pero hindi nagtatapos yun doon. Ang focal point doon ay ito. Kung paano nakikita nyo sila na nagpakita ng halimbawa in the past, ang punot dulo nito, ang patutunguhan nito ay ituon natin yung ating paningin kay Kristo Jesus na kanilang Panginoon at siyang ating Panginoon. Kaya hindi nararapat na tayo manahan sa kasalanan, magdagdag tayo ng mga pabigat sa ating lakarin, sa ating takbuhan bilang mananampalataya. Sa halip, iwaksin natin ito at ating mga mata, maituon lamang kay Kristo Jesus na siyang author and perfecter of our faith. Kaya sa verse 3 nakalagay doon, i-consider nyo si Christ. Hindi ibig sabihin consider pagbigyan nyo, ha? Ibig sabihin, pag-isipan nyo ng mabuti kung sino talaga si Kristo Jesus. Dahil tanging sa pamamagitan niya lamang na kayo mag-endure until the end by the grace of God. Kaya nga, ang sinasabi doon sa verse 3, consider Him who endured all things for your sake. Yes, even to the point of death, Christ died for us to assure us of our heavenly inheritance, to assure us that we are indeed children of the Most High God. Kaya pagdating sa verse 4, no, yung pag-shift naman ng writer ng Epistle to the Hebrews dun sa recipient ng letter na ito, no, I will take that example as well and do it
to you the very same thing. Sinasabi sa verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Now, if I may speak colloquially, no, as I am fond to do sa ating mga members sa Field of Grace Reformed Church, because you know in our context, kilala nila ako, no? I'm not one to mince words. No? I'm not saying that we should not be gentle or whatnot. No? Pero dahil matagal na kami magkakasama, alam na nila yung aking background context. So I can easily speak to them in a very straightforward manner. But let me seek your understanding as I begin to say this to you. Buhay pa kayo mga kapatid. Anong nirereklamo natin? Madalas, pag tayo nakakaranas ng mga sama-saring mga pagsubok, nasan tayo agad? We complain to God. Now, I'm not saying it's wrong to complain to God per se. Tama yun. But we do not complain of God. We complain to God kasi yun ang kanyang command. But let me clarify this one thing. Marami sa atin bilang mga mananampalataya, we chicken out easily. Right off the bat. Pastor, parang hindi ko na kaya tumuloy sa pananampalataya. Hindi na ako atin dyan kasi inuusig ako ng aking nanay, aking tatay. So anong sinabi ng mga magulang? Sabi kasi nila, bago ako umalis, siguraduhin ko nakakatulong muna ako sa mga gawaing bahay. Hindi persecution yun mga kapatid. Responsibilidad mo yun. Pastor, kasi hindi na naiintindihan yung pananampalataya ko. Talaga, sabi, God loves a cheerful giver, kaya itong portion ng salary ko talagang bibigay ko sa church. Pero ayaw nila ng ganun eh. Sabi, ano pang klaseng church yan? Ba't hinihingi yung kaloob? So ang tanong natin agad, ikaw ba yung unang nagbibigay sa iyong pamilya? Pastor, kailangan ba yun? Di ba para sa Lord to? Si Lord di mo nakikita eh. Yung mga kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, nakikita mo. Dapat hindi mo magawang ipakita ang iyong pag-ibig hindi lamang sa salita kundi maging sa gawa. Hindi persecution yun. That's a call or reminder for you to be responsible as member of your respective family. Now, going back to the meat of this thing, marami sa atin, no? Malinaw, gaya na sinasabi ng verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Buhay pa tayo. No? Yes, sniffles here and there, cough here and there. No? Pero naririto tayo. Hindi ba? Now, I don't want, this does not mean that I'm trying to diminish what you have been through the past week. Kami man, buong pamilya, we've been through this trial of sickness para sa aming anak. At ganoon din sa mga members sa church, may mga kapatiran tayong nawalan ng mahal sa buhay. Now, we're not diminishing those things, no? But let us be reminded, no, right off the bat, yung katotohanan na ito, naririto nga tayo eh. Hindi ba? Buhay pa tayo. Yun ang sinasabi rito. Hindi ka pa nga namamatay eh. Kaya huwag ka masyadong reklamo ng reklamo. After all, pag namatay ka, hindi ka na magre-reklamo. Ikaw ay dediretsyong pagpupuri na sa ating Panginoong Kristo, and you shall behold Him as He is. Naalala ko, meron kaming classmate sa Bible College. No, hindi naman siya katangkaran gaya ko, no, pero medyo katangkaran siya for a woman or a lady. At least sa standard natin bilang mga Pilipino. So, it's a school outing. Then all of a sudden, sumisigaw siya, nalulunod ako. Sabi ko, hindi ka nalulunod, nagsasalita ka nga eh. Di ba? So, huwag ka magpanik. Hindi ka nalulunod, nakakapagsalita ka pa eh. No? Tapos sa kanyang struggle, ang hinawakan niya sa ulo, yung barely 5 feet na classmate nila na nakatatanda, at siya yung lumubog doon sa swimming pool. Sabi ko, huwag ka magpanik, nagsasalita ka pa eh. So hindi ka nalulunod. Kadalasan ganun tayo mga mananampalataya eh. We complain, we murmur, we grumble, na para bang akala mo lahat na ng pagsubok sa mundo itinanggap mo na gusto mo higatan pa yung pinagdaanan ni Kristo Jesus. Tandaan natin yung context sa verse 4, binabalik tayo sa sinasabi sa verse 3. Tingnan nyo si Kristo Jesus, who went through all these things for your sake. Kaya nga, di ba, meron tayong kasabihan, di ba? It's the least that we can do, or it's the least that I can do. If Christ suffered all things for your sake, to secure your heavenly inheritance, for you to be accepted as children of the Most High God, all these things
that God allows you to go through as part of His discipline unto you, to train you unto godliness, to prepare you for the return of the Lord Jesus Christ, it's the least that we can do. Not because we're trying to earn our place in heaven, but because we are heaven-bound, as I love to say. Kaya nga, dito sa verse 4, pinapersonify yung sin. No, your struggle against sin. Even your wrestling against sin, hindi ka pa namamatay. No? Minsan sumisipa yung ating Pentecostal Tourette's, no? Gusto natin sabihin mo sa katabi mo. No? Pero we don't do that. We don't do that anymore. No? In your own contemplation, in your mind, no, buhay pa nga ako. Di ba? Alam nyo, to give more context here, most probably, itong panahon na ito kung saan nasulat yung Epistle to the Hebrews, yung mga mananampalataya, yung recipients mismo ng letter na ito, they were living under the reign of Emperor Claudius. And sa panahon ng Emperor Claudius, bagamat intense yung persecution, pero dito sa Hebrews, itong mga recipients ng letter na ito, wala pa sa kanila na ma-martyred. I'm not saying inaabangan natin yun, but compared or in contrast with what happened in the book of Acts, kung saan si Stephen was martyred for the sake of the faith, which Saul or Paul himself approved. No? Dito sa Hebrews, wala pa sa kanila yung to the point na may napatay for the sake of the faith. Kaya nga, sinasabi dito ng ating Panginoon, sa context palalo, actually, kaya kayo tinutuwid ng Panginoon. Kaya inaalaw ng Panginoon na mangyari mga bagay nito. Para saan? To address ang inyong kasalanan. At ano ba yung pinaka-greatest sin or danger dito? Yung tendency na iwanan si Kristo Jesus for the sake of what? Of going back to the Old Testament types and shadows. Because the Jews or the Judaizers were pressuring them to go back. Kaya ang paalala dito mga kapatid sa verse 5. Yes, you're going through all sorts of trials, persecutions and hardships. Iyan ay ginagamit ng Panginoon para ituwid kayo, to discipline you. Lalo pat kung meron tayong kasalanan, no, we have besetting sins, we are nursing sins in our hearts. Kaya ngayon ang panawagan sa Hebrews chapter 12 verse 1 hanggang 2, hindi ba? Let us lay aside every weight and the sin that easily entangles. Iwaksin nyo iyon. Tumingin lamang kayo kay Kristo Jesus. And bakit ba natin kailangan tumingin kay Kristo Jesus? Nandito sa context na ito, lalo mga kapatid sa verse 5. Apart from the Lord Jesus Christ, you will not understand how glorious it is to be called as children of the Most High God. The Almighty God who made the heavens and the earth, whom we may also call as our faithful Father in heaven. Kaya nga sa verse 5, ang reminder sa atin dito ay ano? Nakalimutan niyo na ba kung paano kayo tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak? Tingnan natin mga kapatid. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Through the one who wrote the book of Proverbs. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. Napakalinaw nito mga kapatid. Hopefully hindi ako lumabas na isang oras sa sermon na ito. No? Very straightforward itong passage na ito. Ang linaw. Huwag kang manghinawa. Huwag kang manghinawa. Huwag mong pagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Kahit pa ikaw ay pinararanas ng Diyos sa samo-sari mga pagsubok na kinakasangkapan niya upang ikaw ituwid mula sa iyong pagkakasala, to discipline you, to train you unto godliness, huwag kang manghinawa. Bakit? Ginagawa yun ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay kanyang anak. No wonder. Mamaya, no, expound pa natin even more. Doon sa verse 8, nandun yung malinaw na realization. Now, this thing is very sensitive to me, no? As a young father, not young in my age, but young in my experience as a father, because our son is just turning 2 this November 21. No, nung 2 weeks ago, 2 or 3 weeks ago,
Pinasyal namin yung aming anak, no? Maglaro doon sa Tom's World, no? Actually, ako rin kasama naglalaro, no? So, ganun yun eh. Rereguluhan natin ng PlayStation yung ating anak. Siyempre, tuturuan natin siya. Joke lang. Pero, so, andun sa Tom's World, mahilig sa basketball yung aking anak. So, laro-laro kami doon. Shoot, no? Pero sinabi na namin, anak, hanggang ano lang tayo, 4 na laro lang, ganito, after to tapos na. So, oo. Pero nung natapos na, ay, doon na, our son started throwing fit. It was tantrums all over there, and he was not able to express fully or clearly what he was feeling. Kaya kasama doon yung kanyang yung gestures. He actually hit me, no? And the first thing that my wife and I did is to address it. Kahit siya'y under 2 years old, hindi exempted yung aming anak sa discipline. No, I had to put him in his place, no, properly, and lovingly, no, disiplinahin yung aming anak. Bakit? Kasi mahal namin siya. Hindi po pwedeng hayaan namin, ay, cute naman. Tal, anak naman. Marami naman mga tokens eh. Hindi po pwede. Kailangan disiplinahin. Bakit? Kasi mahal namin yung aming anak. Hindi namin kasiyahan na yung aming anak ay manahan dun sa ganung kamalian. Now, kung yun ay ating nauunawaan bilang mga earthly fathers, it will be expounded even more sa ating second point. No? Dapat maunawaan din natin na yung ating Diyos na nagdidisiplina sa atin, nagtutuwid sa atin pag tayo nagkakasala, nagtitrain sa atin na martili doon sa katuwiran, sa kabanalan. Yun yung ating mabuting Ama. Ang kagandahan dito mga kapatid, no? After we disciplined our son, immediately, I had all sorts of questions and doubts in my mind and my heart. I had those fears. Sabi ko, baka mali yung pagkakadisiplina ko. Baka harsh. Baka naman, was it did I snap? Or ano yun, merong fear na tama ba yung pagkaka-execute ko ng discipline? I had that questions in my mind and my heart. It was really heavy in my heart, feeling and thinking na perhaps hindi tama yung pagkaka-execute ko ng discipline sa aking anak. Ang kagandahan dito mga kapatid, sa ating Diyos, you don't have to worry about that. When God disciplines us, there's no room for doubt. Bakit? Dahil ang Diyos natin hindi nagkakamali. Tapat, banal, matuwid, makatwiran, mahabagin. Pag dinidisiplina tayo ng Diyos, pinapadama niya sa atin yung kanyang pag-ibig para sa atin, na kailanman hindi matutumbasan ang anumang pag-ibig dito sa mundo. Pero itong problema mga kapatid, no? Sin makes us blind. Sin makes us blind and oblivious even to the bright and obvious goodness of our Heavenly Father. Hindi ba? Kaya nga, pag tinutuwid tayo ng Panginoon, ng ating Diyos Ama nasa langit, sa ating mga kasalanan, ang problema, when our eyes drift away from the gospel, and it is sin that we feed, that sin makes us blind. Binubulag tayo at ginagawa tayong ulyanin. Saan? Sa maliwanag at kitang-kitang kabutihan ng Diyos para sa atin na siyang ating tapat na Ama na nasa langit. Not only that sin makes us blind and oblivious even to the bright and obvious goodness of our Heavenly Father, ito pa, sin makes us hate God's expression of His love for His children. Kadalasan, minamasama natin yung mapagmahal na pagtutuwid ng Diyos sa atin. Hindi ba? Huwag na tayong lumayo. Huwag na nating i-wonder, ano kayong ginagawa ng Panginoon sa katabi ko? Doon na natin sa ating mga sarili. Sa nagdaang linggo lang. Kayo mismo makakapag-attest sa katotohanan na yon.
minamasama natin yung kabutihan ng Diyos. Once that it is not the gospel as the lens through which we see things in our lives, sin makes us despise the wisdom of God's discipline. Wala tayong lumayo. Diba? Mahilig sila dyan. Yung lahat ng ayaw sa disiplina, nagsasama-sama sila. Wala naman dapat exempted dito eh. Ganon ka-importante yung discipline. Kaya nga, isa yan sa marks of a true church. Preaching of the pure gospel, the administration of the sacraments, and the exercise of church discipline. Saan ba nakabase yun? Dun sa loving and righteous discipline of God, the faithful Father, for His children in Christ Jesus. Madalas, pag tayo natutuwid, no, sa pamamagitan ng mga itinalaga ng Panginoon to administer or to exercise that discipline and tawas, anong agad response natin? Pinapersecute ako. Ino-oppress ako. Hindi ba umupo ka at magkape at mag-isip? Of course, alam natin yan. Kasama yung ating personality, background, or whatnot. Diba? May kanya-kanya tayong response time pagdating sa mga bagay na ito, no? May kanya-kanya tayong mga kahinaan. Pero at the end of the day, when you understand the gospel of the Lord Jesus Christ, and when you understand that God loves you so much so that He disciplines you when you drift away, saan tayo masusumpungan? Pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harap ng Kanyang mga itinalaga upang pangisawaan ng Kanyang iglesia. Pero kadalasan, no? We despise yung discipline. Meron pang iba mga pangahas, no? Only God can judge me. Akala mo maganda yan? Magpasalamat ka pa nga dahil minimidate pa ng Panginoon yung kanyang discipline o judgment sa iyo through your fellow sinners or just mere recipients of His grace. Mitigated pa nga yun, if I may say. Talaga ba? Gusto mo yun? Only God can judge you? Magpasalamat ka nga kapag ikaw ay tinutuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tinalaga sa iglesia niya, sa iglesia ni Kristo Jesus. Bakit? Yun ay biyaya ng Diyos. May magtatanong ako, mga elders, sino po yung mga nakalinya rito sa Hindi po ganun. No? By the way, pag sinabi natin disiplina, hindi naman din lahat kasalanan, no? Yung discipline, yes, may isang aspect yun, if I may say, the negative aspect of it. When you fall into sin, or when you are nursing those besetting sins. Pero meron ding isang bahagi yun, discipline, na doon naman sa tama or positive. Yung ipagpatuloy mo. And hindi lamang yung the negative aspect of it, yung painful. Hindi. Painful din. Even that training unto righteousness. Kaya nga mga kapatid, I invite you to open Proverbs chapter 3, verses 11 to 12. Actually, dun yun kinuha Nung writer na epistle to the Hebrews, yung sinasabi dito sa verse 5 hanggang verse 6, ay mula yun sa Proverbs 3, 11 to 12. Hindi ba? Pero pag binabanggit yung Proverbs 3, saan tayo agad napupunta? Hindi ba sa Proverbs 3, 5 to 6? Trust in the Lord. Kabisado pa nga natin ito, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Marami mga mananampalataya. Huwag na natin marami. Lahat na. Kasi lahat tayo ganito. Kapag hindi yung gospel, yung lens na nakikita natin yung mga bagay patungkol sa ating buhay mananampalataya. Ang problema, gusto lang natin yung Proverbs 3, 5 to 6. Lalo na pag you're praying for a new job, praying for a new business, praying for a new chapter in your life as far as love is concerned, or ministry is concerned. Proverbs 3, 5 to 6.
Ang problema, hindi mo pa pwedeng kunin yung Proverbs 3:5 to 6 apart from Proverbs 3:11 to 12. Hindi ba? Hindi ba? Willing na willing tanggapin yung Proverbs 3:5 to 6. Pero pagdating sa 11 and 12, ay hindi, that's not for me. Ay hindi. In fact, yung context ng Proverbs 3:5 to 6, ano sabi? Trust in the Lord with all your heart. Ano pa sinasabi? Ano ba yung puso? Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who shall understand it? Kaya ibig sabihin nun, pag sinabing trust the Lord with all your heart, huwag kang magtira ng kahit anong tiwala sa sarili mong puso. Kundi yung buong puso mo, sown into weakness, ang cure nun ay grace through the gospel of the Lord Jesus Christ. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ano pa? Lean not on your own understanding. Ang problema, pagdating sa discipline sa church, kanya-kanya na sila. Na para bang, it's as if that they really know what they're talking about. Sabi nga, huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan eh. Bakit? Kasi yung karunungan mo, left to your own. Not addressed by the grace of God in Christ Jesus. Anong ginagawa natin? We devise all sorts of justifications in our mind and our heart in order to escape the reality of our sins. Hindi ba? Kaya nga, kung gusto niyo ng buhay na happy-happy, no, Reformed Church is not for you. And when I say happy-happy, let me just clarify that. Happy-happy, superficial. But if you want true happiness, if you want true peace, if you want true rest, if you want true assurance that will carry you through all sorts of trials and hardships as far as our pilgrim life is concerned, make sure not only that you attend, but that you commit yourself by the grace of God in a church where the pure gospel of Christ is preached, the sacraments are administered, and church discipline is exercised. Bakit? It's from our good Father Himself. Verse 7. Ano sabi doon? Bakit ba tayo dinidisiplina ng Panginoon? Hindi naman arbitrary ito eh. Ating Diyos, as I mentioned before, ang Diyos natin hindi cruel na He's just waiting for you to commit that last straw that shall break the camel's back or back. Hindi. Ba't pa tayo dinidisiplina ng Diyos? Ba't tayo tinutuwid? Bakit? Una, pinapakita yung pagmamahal niya sa atin, pinagtitibay na tayo kanyang mga anak, at pinalalakas tayo upang tayo magpatuloy sa pagpapagal hanggang wakas. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos, kaya tayo tinutuwid. Para tayo ay magpatuloy, tayo manatili hanggang sa wakas, hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Verse 7, inulit po mga kapatid. The writer of the Epistle to the Hebrews is reinforcing what he has earlier said here. No? God is treating you as sons. God is treating you as sons. Yun na nga. Kalunos-lunos yung kalagayan ng isang tao na kanyang pagkakaunawa siya ay anak, pero hindi siya dinidisiplina. Verse 8. Kung lahat ng mga anak bukod sa'yo dinidisiplina, tapos ikaw hindi. Hindi ka anak. Hindi ba? Verse 8, if you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Hindi ba? Now, before you zone out or wonder a bit, no, let me just give you this clear warning. Pagdating sa disiplina ng Panginoon, wag na wag kayong magkukumpara. Kunyari, ba't siya gano'n nagkasakit ako ngayong week? Hindi. Siguro hindi ako anak ng Diyos.
Hindi ganun yun na Lord, gusto ko yung disiplina mo sa kanya, ganun din sa akin. Hindi ganun yung pamamaraan ng ating Panginoon. When you look at other people, kahit pa sa kasama mo sa church, no, despair o kamalian na may dudulot nito. You go back to what the Scripture says. Of course, we have standards. We have in our church order, meron tayong pamamaraan na sinusunod. Pero it does not mean na you must desire na, Lord, kung anak mo talaga ako, gawin mo nga rin sa akin yung ginawa mo sa kanya. Hindi ganun. Bago kayo mapunta dun sa kamalian na parang di ata ako Kasi ang response dito, ang maling response dito ay ito No, yung magbumukbuk ka sa kanto, sabi mo, parang walang ginagawang pagdidisiplina ng Panginoon sa akin Baka hindi ako tutunay na mananampalataya. Yun ang maling response. The fact that God brings you into His church, the fact that God allows you to sit for an hour under a very long preaching, mahahabang meeting sa church, sa pag-oversee ng mga office bearers sa inyong buhay, sa pagpapaalala sa iyo, yun ay ginagamit ng Panginoon upang ikaw ituwid. In fact, ano ba ang pinaka-obvious na pagtutuwid ng Panginoon sa atin? Every Lord's Day, when we are confronted by His law. Hindi ba? Lord, parang hinihintay ko yung matinding disiplina mo sa akin para talagang, alam mo, naghahanap, yun yung pinanggalingan natin, mga evangelical-ish. Diba? Na kailangan maganda yung testimony ko para talagang maging powerful yung gospel. Hindi ganun. No? I don't care about what you've been through. My business is the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, kailan ba tayo dinidisiplina ng Panginoon? More regularly and more obviously. Kailan? Sa every Lord's Day. Kapag binuksan yung kanyang kautusan, tinutuwid tayo ng Panginoon, dinidisiplina tayo, pinapaalala sa atin yung kanyang kabanalan at katwiran, at binibigyan tayo ng pribilehiyo na na hindi lang ikaw mag-isa, kundi magkakasama tayo, wala nang pang pagbabalat kayo, kundi lahat pipigit, yuyuko. Sa harapan ng Diyos, aaminin na tayo nagkasala sa Kanya. Tatanggapin natin yung Kanyang pagtutuwid. And magpasalamat tayo, kadalasan ng pagtutuwid ng ating Panginoon sa atin ay ano ba yung pinaka-obvious na regular? Binibigay sa atin yung assurance of forgiveness. Iba mga tao, hanap ng excitement sa church. Parang hindi na ako na-feed. Hindi ako nag-grow. Paano hindi ka nag-grow? Patay ka Hindi ka na-feed. Baka hindi nabubuksan yung Biblia. O kung nabubuksan man, hindi yung totoong yung context ng binubukas sa inyo. I'm not saying it's being done here. Diba? But we have our own experiences of those people who said those things to us. No? Parang hindi na ako nag-grow, hindi na ako nabe-bless. Buksan mo yung Biblia. Ipaalala sa iyo na ikay makasalanan sa harap ng Diyos. No, apart from His grace, it is God's condemnation that you deserve. Pero linggo-linggo, kinatatagpo tayo ng kabanalan ng Diyos ng Kanyang katwiran. Ayon sa Kanyang salita, pinapaalala sa atin upang ituwid tayo sa ating mga pagkakasala. Pero kagandahan na yan, hindi niya tayo iniiwan doon na nagmumukmuk. Anong ginagawa ng Diyos? Pagkatas na tayong disiplinahin, ipakita yung tama, yung ating kailangan, binibigay niya sa atin yung Kanyang biyaya. Kaya nga, tandaan natin, it is from our good Father. Baka mamaya magkumanta kayo ng mahabang kanta na a good Father. It's who you are. I have nothing against the song per se, no? Dahil tama naman yung lyrics. But we have the book of Psalms and a lot of songs that we can sing. Bago ko iwan tong first point, mga kapatid, ito tandaan nyo. Sa biyaya ng Diyos, no? God's discipline is not an edict of final expulsion from His kingdom. Pag tinutuwid tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, dinidisiplina tayo, hindi yun promulgation o proclamation na wala ka na sa Kanyang kaharian. In fact, sa Kanyang dinidisiplina, sa Kanyang kaharian, hindi ba? So, keep this in your mind.
according to His Word, through the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. God's discipline is not an edict of final expulsion from His kingdom, but rather an exhortation toward faithful endurance. Pag tinutuwid ka ng Panginoon, pinapakita niya sa iyo na ikaw ay kanyang anak. And not only that, binibigay niya sa iyo ang iyong kailangan. Ano ba yung kailangan niyo na yun? Yung discipline niya and the grace that shall sustain you. Okay, every Lord's Day, pansinin niyo sa ating liturgy. Sa totoo lang, if God is mean, if God is cruel, uunahin nga dapat yung reading of the law, hindi ba? Nare-realize niyo ba yun? Sa ating matagal ng member sa Reformed Church, sa kabanalan at katwiran ng Diyos, yun nga yung dapat, apart from the grace of God, yun nga dapat yung sasambulat sa atin, hindi ba? Yung banal at matuwid na kautusan ng Diyos na nagpapakita ng kabanalan at katuwiran ng ating Diyos, hindi ba? Pero anong inuuna ng Panginoon? Anong inuuna ng Panginoon sa atin? Hindi yung, okay, yes Lord, wala pang ang tanong, diba? Sino po sa inyo ang yung mga kinalakan nating gawain? Hindi. Kaya ka narito kasi tinawag ka niya. Hence, call to worship. In pagtawag niya sa iyo, ano yung assurance mo na makalalapit ka sa niya? He gives you His grace in Jesus Christ. Balikan niyo ating liturgy, mga kapatid. Hindi to arbitrarily o ano pa man. This has biblical logic. Ito ang tandaan nyo. Yung Diyos na nagmamahal sa inyo, tinutuwid kayo so much so that He calls you to worship Him. Bakit? Alam ng Diyos, in the past week, we have set our hearts on things that are not worthy of worship. Pero ganun tayo kamahal ng Diyos. He sets aside this day to call us back to our real life, and that is to worship Him. Kadalasan, sabi nga natin kanina, minamasama kasi natin yung pag-ibig ng Diyos. Nagbubulag-bulagan tayo sa maliwanag na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Pero tandaan natin, yung pagtutuwid ng Diyos sa atin, it is not only coming from the Almighty God who made the heavens and the earth, but from Him who is also our faithful Father in heaven, who loves us dearly, that He gave His only begotten Son to die in our stead. That brings us to our second point. Baka mamaya ako naman disiplinahin nyo at mamaya dahil gutom na kayo. Second, not only from our good Father, from verses 4 to 8, but it is also for our further good. Sa ating pong mga kapwa communicant members sa Field of Grace Reformed Church, ito ay paulit-ulit ilang naririnig. And I believe I have said this a number of times already here. What never fails to amaze me is the truth that which is glorifying to God is for our good. Naunawaan ba natin? Yung para sa kalulatian ng Diyos, para sa kabutihan natin. Now take note, it cannot be the other way around. Hindi mo pwedeng invert yun. Okay, kung ano yung gusto ko para sa akin na mabuti, yun yung mag-glorify sa Kanya. Hindi. Yung foundation ay yung glorifying sa Diyos at yung necessary outflow nito ay para sa ating kabutihan. Kaya nga, this discipline that comes from our good Father, that discipline which vindicates our status and vivifies our spirit, is also the discipline which is for our further good. Bakit? Ano yung good na yun? Holiness, righteousness, perseverance, faithfulness. Verse 9 hanggang 11. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them.
shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best to them, but He disciplines us for our good. For what purpose? That we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Now, there are a number of things that I would like to emphasize here. Una, sa inyo na may mga pribilehiyo na lumaki sa pamilya kung saan ang inyong ama, hindi man perpekto, ngunit sa biyaya ng Diyos ay nagtapat na kayo palakihin in the knowledge and fear of God. No? Naunawaan niyo po ito ng lubos. Ang inyong mga ama, bagamat sila hindi perpekto, pero sa biyaya ng Diyos, they exercise discipline over you, and you honor that. And you may say with your head up high that if not for the discipline that you receive from your father, or kasama din yung mother, no, you will not be the person that you are today. Tama? Marunong tayong umunawa ng ganoon. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga bagay that I'm struggling with, no? Ako ay lumaking walang tatay. The most sensitive spot for me as of this moment ay when I'm dealing with my son. Now when I'm buying things for him, when I'm doing things for him, when I'm not sleeping in the night for him, no? And I'm hoping for this pag-reciprocate ng aking anak sa akin. And most of the time, I get frustrated. Bakit? It always goes back to my mind, no, I never had the chance, no, na alagaan ng aking tatay. Ni one sheet of paper, hindi ako nabilan ng aking tatay. Hindi man ako napagtimplahan ng gatas ng aking tatay. Hindi man ako napalitan ng lampin, no? O kung may Pampers ba? Hindi man lang ako nabilan ng laruan ng aking tatay. Hindi man lang ako nabasahan ng libro ng aking tatay. Bakit? Kasi ilang linggo pa lang ako pinapanganak, inabandon niya na kami. To the point that my mother couldn't do anything but to ask her sister to take care of me. Kaya growing up, the discipline from father, that discipline na na-appreciate ko ay not from my literal father, but from those who stood or became as father figures to me. Now, if I can appreciate those people na imperfect, and kitang-kita ko rin yung kanilang mga flaws, and yet they have been used by God to contribute to what I know now, to what I am now, to the things that I have been through in the past, lalong higit nating dapat i-appreciate, mga minamahal, yung mapagmahal na pagtutuwid ng ating Diyos Ama para sa atin. Bakit? Kasi yun ay itinatalaga niya para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. At ano yung kabutihan na yun? What is that good? Sanctification. It's not a better paying job. It's not promotion. It's not new business or new stuff that you want. No, I'm not saying that those things are evil per se, no? Sino ba ang ayaw na mas malaking sweldo? Kung meron dito ayaw na mas malaking sweldo, kayo na magpastor. Sino yung mapopromote ka? Okay, twice na 100% increase ng salary mo. Ay, ayoko po, gusto ko manatili sa ganitong kalagayan. Wala naman magaganon, hindi ba? Hindi masama yung mga bagay na yun, pero hindi yun yung ating ultimate good. Hindi yun yung good na sinasabi rito. Ang good para sa atin ay sanctification, training in righteousness, that we are to be conformed more and more into the image of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga, maliwanag yung pahayagan ng ating Diyos, no? Be holy, for I am holy.
Not only a command, but also a promise. Hindi ba? Pagdating dun sa sinabi ng Panginoon na, be holy for I am holy, through the law, and in the knowledge of our sinfulness, no, that's a painful and dreadful command. But because of the gospel of grace in Christ Jesus, that be holy for I am holy is also a promise for us. Kaya nga, if you truly desire holiness, which means conformity to the image of our Savior and Lord Jesus Christ, God, and when I say God, our Almighty God and our faithful Father in heaven, He will not withhold anything from you that shall accomplish His purpose. Yes, even if it means afflictions to discipline you. Hindi ito gaya na sa Facebook na, I don't want peace, I want problems. hindi gano'n, no? Pero, ang buhay mananampalataya, hindi po ito a walk in the park. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, and His intention, His goal, His purpose is to conform us into the image of His Son. He will use all things, yes, even afflictions, necessary to discipline us unto righteousness. He will use all those things for our good. Indeed, for our further good. Kaya nga, hindi na namin mabilang. Alam nyo, itong October sinasabi lang Pastor's Appreciation Day. Ba't hindi natin gawing office bearers? O kaya, every member's Appreciation Day. Hindi na namin mabilang yung mga pagkakataon kung saan hinihiling na kami makausap ng hindi lang members but also mga dumadalo sa church na ito yung bungad agad. Pastor, hindi ko maintindihan kung kailan naman ako nagtatapat na sa Panginoon. Saka naman dumating ang mga bagay na ito. Alam ko po, bilang mga pastor, we have to act with empathy, with sympathy, with understanding, pero kakamot ka talaga sa ulo na nagtatapat. Do you really have the audacity to make an accounting before God concerning yourself? Kaya meron dito yung kakasabi nyo lang ng ganon, Pastor or elder ganito, kung kailan naman nagtatapat sa Panginoon, bakit naman ganito? No, kung pwede lang sagutin agad namin, hindi ka nagtatapat sa Panginoon. Araw-araw ka may utang sa Kanya. But for the sake of the context, no, we understand the essence of what is being said. No? Maraming mga mananampalataya, o at least mga dumadala sa church, meron silang false notion na pagdating sa Christianity, everything will be okay. No! Everything, you will see everything that it is not really okay. Hindi, Pastor, talagang tuloy-tuloy na to. Lagi yung sinasabi, illustration din Hindi, Pastor, tuloy-tuloy na to. Pag binigay ng Panginoon trabaho na to, itong business na to, hiningi ko sa Kanya, ito talaga to, Pastor, tuloy-tuloy na to. Ayun, wala na ng karang linggo, ano pa man. Tapos magtatanong, Pastor, bakit kaya ganito nangyari sa aking buhay? Alin po ito yung hilamos? Kapatid, magkape tayo, kumain ng makapag-isip-isip na maayos. Sabi ni Apostle Peter, no? Do not be surprised. 1 Peter 4:12. Do not be surprised at the painful trials you are suffering right now, as though something strange is happening to you. Ating mga panauhin, no? Kung meron man tayong mga kailangan i-unlearn na false notions pagdating sa tunay na church, sa tunay na pananampalataya, okay, pag nasa Reformed Church ako, everything will be okay. No. Lalo na pag ikay naging member na, naging communicant member ka sa church, bakit? Mas marami ka ng oras may suspend kay pastor. Lalo makita, yung pastor na to, parang dati nagliliwanag siya, pero parang dumidilim. Bakit? Kasi the closer you get, the more you see yung flaws ng bawat isa, which is meant for you to really look at their own flaws. For you to understand how amazing God's grace is. Bakit? Despite our ugliness,
despite our brokenness, by the grace of God, He has brought us together into the one body of Christ, creating and forming a beautiful image of who Jesus Christ is. And if it is necessary for God to allow us to go through all sorts of these things, no? Sufferings, hardships, persecution, yun ay ipangyayari ng ating Diyos. Pero wag nating kalimutan, hindi ito dahil cruel ng Diyos, hindi dahil pinagtitripan tayo ng Diyos, hindi dahil walang magawa ang Diyos. Lahat ito'y nakaayon sa Kanyang plano. At ito ay para sa ating ikabubuti. Ano sabi ng Biblia, 1 Thessalonians, di ba? For this is the will of God for you, your sanctification. Thomas Watson says, Christianity is not the removal of suffering, but the addition of grace to endure suffering triumphantly. Kaya nga, itong pagdidisiplina ng Diyos sa atin, para saan ba ito? It yields that harvest. And what is that harvest? That holiness which it is yearning for. Kabanalan, katwiran, paglago sa pananampalataya, pagpapatibay sa atin, para tayo magpatuloy sa pagpapagal. Kaya nga, importante mga kapatid, no? And I will bring this to a close. Importante mga minamahal, na when you're met by God's discipline, by His grace, maging unang tugon natin na yan, no? Ituon natin yung ating paningin kay Kristo Jesus. Kasi siya yung katibayan na yung nilolob ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay, kahirapan man, pagsubok, hindi yun maitutumbas sa lahat ng dinanas ni Kristo Jesus para sa atin. Para sa atin. I'm not talking about just the intensity of it. No? Pero yung quality. Yung pagdidisiplina ng Diyos sa atin, deserve natin yun, hindi ba? We deserve God's discipline. Nararapat lamang na tayo ituwid ng Diyos. Nararapat lamang na pagdaanin tayo ng Diyos sa mga bagay na ito na kapaloob sa Kanyang pagtutuwid sa atin. Pero sa ating Panginoon sa Kristo, lahat ng Kanyang pinagdaanan, there was never a single moment that He deserved that punishment that was inflicted upon Him. Pero lahat yun, tinanggap ni Kristo Jesus. Lahat yun, Kanyang dinala. All those things, He bore on His shoulders. On the way to Calvary, and until His last breath. Para saan? Para hindi na condemnation ng Diyos sa ating tanggapin, kundi loving discipline. Para hindi na kailangan natin gawin to o ito para tayo maging anak, kundi ginagawa to ng Diyos sa atin kasi tinanggap niya na tayo bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Now, I'm not saying that we'll be stoics here, that we will deny yung hardships, no? Hindi. Hindi mahirap to. Hindi, mahirap. Hindi masakit. Masakit talaga. Hindi denial of reality yung tawag sa atin, kundi understanding of the reality. That no matter how painful it is, no matter how unpleasant it is in our eyes, let us keep in our minds, in our hearts, that God does all these things for us, for our good. And what Christ has accomplished on the cross is our assurance that God treats us as His children. Kaya pagpasalamat natin mga kapatid
Every Lord's Day, God is disciplining us, meeting us by the truth of His law, and yet grants us the assurance that it is with His love and compassion that He receives us into His throne of grace. Kaya ano magiging tugon natin? Hindi yung, okay, I'll do more, I'll be better. No. We are thankful for the incomparable love of God for us. Kaya nga, I seek the bliss Thy wounds impart. Even if it means wounds in our spiritual bodies, let it be. Bakit? Yung dulot na ay tunay na kaaliwan, tunay na kapayapaan, tunay na kasiguruduhan na tayo ay tinanggap na bilang Kanyang mga anak. Kaya nga, mga kapatid, ituon natin ating mga mata kay Kristo Jesus. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him died on the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God the Father. Consider Him who endured such hostility, so that you may not grow weary. Huwag tayo manghinawa sa pananampalataya. Huwag nating talikuran, huwag nating kamuhian, huwag nating baliwalain ang mapagmahal na pagdidisiplina ng Diyos para sa atin. After all, He disciplines us in love, and He prepares us for the glory that He promised to us, procured and achieved and assured for us through our crucified, risen, ascended, and exalted Savior, Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord, salamat po sa biyaya mo para sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po na pinapaalala mo sa amin na kami ay tinutuwid mo dahil sa iyong pag-ibig. At kami iyong tinanggap na bilang iyong mga anak. Salamat po na si Kristo Jesus ang katibayan nito. Kaya hindi namin kailangang magduda o mangamba. Sa halip, ang maging tugon namin ay mapagpasalamat na pagtitiwala sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa pagpapaunawa sa amin na hindi ibig sabihin ito ay lahat ng bagay magiging madali para sa amin o para bang hindi na kami mag-iisip o hindi na kami makararamdam. Sa halip, sa kabila ng samot-saring bagay na aming dadalhin sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo Jesus, nandun yung katibayan na hindi namin kailangan manghinawa. Maaari kami magpatuloy sa pagpapagala hanggang wakas, hanggang sa aming tanggapin ng buong buo ang pinangako mong kalwalhatian para sa amin. At matunghayan, walang iba kundi si Kristo Jesus mismo, siyang aming Panginoon tagapagligtas. Panginoon, hindi ko man batid ang tiyak na kalagayan ng bawat isa. Maring ilan sa amin ay nandoon sa bahagi ng kanilang buhay na masasabi namin na mas relatively okay or peaceful. Ngunit maaaring marami sa aming mga kapatiran ay sa mga oras na ito, sa nagdaang linggo at maging sa mga linggong hinaharap ay nababatid na sila ay nandun sa yugto ng kanilang buhay kung saan pinararanas mo ang mga bagay na ito. Hiling namin, Panginoon, na lahat kami ay itaguyod mo sa iyong biyaya para sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kasangkapanin mo po kami bilang instrumento mo ng kalakasan para sa bawat isa. Panginoon, hiling namin nawa masumpungan kami sa pagpapakumbaba sa iyong harapan at sa bawat isa. Sa mga panahon na kami ay magkakamali at magkakasala at itutuwid mo kami
ayon sa iyong salita at ayon sa pamaraang itinalaga mo sa iyong iglesia. O Diyos, ayon sa iyong biyaya, huwag kaming masumpungan sa pagmamalaki. Huwag kaming masumpungan sa pangangatwiran. Sa halip, magpakumbaba kami sa iyo, sa iyong salita, sa iyong mga tinalaga. At hilingin namin ang iyong biyaya na siyang kailangan namin nang sa gayon makatugon kami. May pagtitiis, pagpapakumbaba, pagpapasalamat. Dahil alam namin na ikaw ang aming mabuting Ama. At lahat ng ito'y ginagawa mo para sa aming kabutihan. Salamat o Diyos. Nawa, may handa aming mga puso't isipan sa pagpapalang aming tatanggapin mula sa iyo. Ayon sa banal na hapag ng aming Panginoon. Ikaw lamang maluwalhati sa aming buhay, sa iglesyang ito. Kami patuloy mapagtibay sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Maraming salamat po o aming Diyos, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.